Tumaas ng hanggang 20 piso kada kilo ang presyo ng ilang klase ng gulay. Price check tayo sa unang balita live ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Maris, good morning. Halos isang linggo nang tumaas ang presyo ng gulay sa Mangaldan Public Market. Ganun din sa ibang pamilihan sa probinsya ng Pangasinan. Ayon sa mga magsasaka at maging sa mga negosyante, ang pagtaas sa presyo ng gulay ay bunsod ng mababang supply. Sabay-sabay kasi, Maris, na nag-harvest ng gulay ang mga magsasaka noong nakaraang mga linggo, dahilan para maapektuhan yung supply ng gulay sa ngayon. Tumaas ng hanggang 20 pesos per kilo ang presyo ng ilan sa gulay gaya na lamang ng native o yung mga lowland vegetables gaya ng kamatis, sitaw at maging ng ampalaya. Sa ngayon, nasa 40 pesos ang presyo ng kamatis. Samantalang ang presyo naman ng ampalaya ay nasa 100 pesos per kilo habang ang sitaw ay nasa 80 pesos kada kilo. Sapat naman ang supply ng highland vegetables, nasa 100 pesos per kilo ng carrots habang 60 pesos naman ang kada kilo ng repolyo. Patuloy naman, Maris, ang pagbaba sa presyo ng sibuyas, gaya na lamang ng pulang sibuyas na nasa 100 pesos per kilo, habang ang puting sibuyas naman ay nasa 50 pesos kada kilo. Pero Maris, alam mo, nangangamba ang mga negosyante, ganun din yung mga consumers dahil na rin sa patuloy na kaguluhan sa Middle East. Kung magtutuloy-tuloy daw yan, ay syempre inaasahan yung patuloy din na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo na posibleng magresulta din sa pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Marisa? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Samantala, bubuo raw ng mga hakbang ang Department of Economy, Planning and Development para maging manageable ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kasunod po yan ng pagbilis ng inflation sa 2.4%. Ayon sa DepDev, ang mga hakbang din daw na ito ay bilang tugon sa pangambang pagtaas ng presyo ng langis sa gitna ng gulo sa Middle East. Magpapatupad daw ng mga pangmatagalang estratehiya ang gobyerno para mabawasan ang demand sa imported oil. Bukod dyan, pinag-aaralan din ang paggamit ng shuttle bus, paghimok ng carpooling, at pagpapatupad ng flexible na work-from-home arrangements. Ngayong araw magsisimula ang 10 calendar days na inilaan kay Vice President Sara Duterte para sagutin ang mga alegasyon sa ikatlo at ikaapat na impeachment complaints laban sa kanya. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Natanggap ng Office of the Vice President ang notice to respondent na pinadala ng House Committee on Justice. Kinumpirma mismo yan ni Atty. Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni Vice President Duterte. Pero giit niya, wala pa silang nakikitang dahilan sa ngayon para maglabas ng komento. Pinasasagot si Vice President Sara Duterte sa mga alegasyong nakalatag sa 3rd at 4th impeachment complaints na nakitang sufficient in form and substance. Binigyan siya ng 10 calendar days para ibigay ang kanyang tugon. The counting shall begin on March 6. The 10th day will be March 15. Kasama sa mga ground for impeachment ng dalawang reklamo, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, at other high crimes. Kaugnay ito sa umunoy maling paggamit ng confidential funds, pagkontrata sa isang papatay sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker, pagkamal umano ng unexplained wealth at hindi pagdedeklara nito sa kanyang SALN, at umunoy pagkilos para sa political destabilization, sedition at insurrection. Itong answer is part of her due process as well. So as to whether she will file an answer or not, that is her prerogative. And if she doesn't file, again, that will merely be interpreted as her waiver of her right to file an answer. No? Nevertheless, ang Justice Committee tuloy lang ang proceeding ng impeachment complaints. Kung sasagot ang bise, may 3 calendar days naman ang mga complainant para maghain ng kanilang sagot. At pagkatapos, may 3 calendar days naman ang bise para maghain ng rejoinder. Kapag kompleto na ang pleading si Vice President Sara Duterte at ng mga complainant, pagdedesisyon na naman ng House Committee on Justice kung may sufficient grounds para suportahan ang impeachment complaint. Kung meron, magsasagawa na ang komite ng hearing.
Iimbitahan na natin yung complainants, witnesses, and even the respondent to provide their testimony before the Justice Committee, no? So ganun din yun. Pag hindi dumating si Vice President sa hearing proper, it will merely be interpreted as a waiver of a right to be present during the hearing. Kasama sa impeachment complaint ang affidavit na nagpakilalang dating aide ng bise na si Ramil Madriaga. Siya ang nagsabing nag-deliver siya ng pera sa ilang individual sa utos ni Duterte. Sinampahan siya ng reklamong perjury ng bise dahil hindi raw totoong naging aide niya si Madriaga. May mga miyembro ng komite na nagsabing wala itong epekto sa impeachment proceedings sa ngayon. His affidavit was attached to the impeachment complaint. Kaya po may power ang Committee on Justice to invite him despite the proceedings or despite the filing of the case against him. Hindi covered ng sub judice. Pero kung makonvict nila si Ramil Madriaga dito sa perjury, somehow it will affect the veracity of the testimonies which he provided in his affidavit. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Iginiit ng mga dati umanong sundalo na naglahad na pagde-deliver umano nila ng mali-maletang pera sa ilang personalidad na wala silang sinusuportahang politiko. Kinwestiyon din nila ang anilang hindi pag-iimbestiga sa kanilang akusasyon. Nauna na sinabi ng National Bureau of Investigation na iniimbestigahan na nila ang kredibilidad ng kwento ng mga dati umanong sundalo. May unang balita si Maki Pulido. Mga makabayan groups o yung mga oppositionista. Emosyonal ang ilang mga dating sundalo na nagpakilalang mga dating security daw ni Zaldico nang humarap sa ipinatawag nilang press conference. Ginigipit daw sila at pinagdududahan sa kanilang alegasyon na naghatid sila ng mali-maletang pera sa ilang politiko at personalidad, kabilang na si Pangulong Bongbong Marcos. Wala silang partikular na tao o grupong itinuro sa likod ng panggigipit, pero bakit daw di iniimbestigahan ang mga sinabi nila na anilay walang halong politika? Sa ganitong sitwasyon na naglalahad kami ng katotohanan na aming salaysay, sana respetuhin nila kami, bigyan nila kami ng credibility, hindi baba yung moral namin. Para ito sa bayan, sir, ang ginagawa namin, sir. Hindi ito pang sarili lang namin. Buhay po namin sa kapamilya namin ang nakataya dito. Hindi namin isusugal ng ganun-ganun lang. Sa press con, matipid ang pahayag ng mga dating sundalo. Pinanindigan nilang naghatid sila ng pera na nasa 5 maleta sa bahay ng Pangulong Marcos sa Ilocos Norte. 5 maleta po yung na dinala namin ni Kong Saldi doon sa bahay. Saan po eksakto? Sa Ilocos po. Saan po sa Ilocos? Yung ano po, may lake po. Yun lang po yung ano. May ano, boss? Yung may lake. Nakita rin daw nila si Congressman Laila De Lima noong taong 2025 sa isang townhouse sa Forbes Park, Makati na laging kamiting si Congressman Zaldico. Yung time na nakikita namin siya, ma'am, 2025 po. Sa townhouse. Sa townhouse po, lagi po siya doon. Kamiting sila boss. Then paglabas niyan, may mga bit-bit na po yan sila na kuwan. Paper bag. Paper bag. At paano nyo alam na may laman yung paper bag na pera? Kasi po, galing po yun Horizon, ma'am eh. Kami po ang nagdadala sa townhouse. Tsaka alam po namin na pera yun kasi sinasabi po ng mga EA, ma'am eh. Tsaka nakikita rin namin. Nauna nang itinanggi ni De Lima ang alegasyong tumanggap siya ng pera mula kay Ko. Ang palasyo tinawag na ring lousy script at paulit-ulit umanong kasinungalingan ang mga alegasyon ng mga dating sundalo. Pero puna ni Vice President Sara Duterte, tila raw walang interes o agarang hakbang ang administrasyon na siyasatin ang katotohanan. Tahimik rin daw ang mga civil society groups na dati ay mabilis maglabas ng pahayag at wala rin daw imik ang mga religious leader na naninindigan daw sa moralidad, transparency at accountability. Nauna nang sinabi ng NBI na iniimbestigahan na nila ang kredibilidad ng kwento at akusasyon ng mga dating sundalo. Sa inisyal na impormasyon ng NBI at Ombudsman, ilan daw sa mga sundalo may kinakaharap na kasong kriminal. Kasama raw sa iniimbestigahan ang mga personalidad na umano'y nasa likod nila. Giit naman ng mga dating sundalo, Hindi kami pro Duterte lahat. Hindi kami pro BBM din. Neutral kami, sir. Nagtrabaho ordinaryong Pilipino lang, sir.
Wala pong sumusuporta sa amin. Kahit sino sir, nasa label po kami, hindi kami lumapit kung kahit sino. Sa press conference, dumating sina Mike Defensor at dating AFP retired General Hermogenes Esperon. Suportado ng dalawa ang mga dating sundalo. Karangalan na mapasama sa kaso, nakasama sila. Yung sinasabi ng mga taong to ay katotohanan. Tumutulong ako sa kanila dahil ayoko mangyari nung nangyari kay Sergeant Gutesa. Hindi kumpleto ang lahat ng 18 Marines. Ang iba daw tinitiyak na safe ang pamilya nila. Biglang tinapos ang press conference dahil may pangamba na raw sa seguridad nila. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.